Miss Catherine Bernardo, abay tila baga may namimiss, no, dito sa Pilipinas pagkatapos mag-post ng mga ganap na ito sa kanyang Instagram. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video ito na, no, dahil si Catherine Bernardo po ay nasa Australia pa rin at talagang ini-enjoy niya po yung kanyang bakasyon doon po sa Australia kasama ang kanyang BFF na si Miss Aris De Santos, ano, dahil grabe po yung kanilang pagkamis sa isa't isa dahil once in a blue moon, kumbaga parang isang beses lang ata nagbabakasyon itong si Catherine para makita po si Miss Aris dito po sa nasabing lugar na ito. Kaya naman talagang sinusulit niya po yung mga bakasyon na ito dahil pagtutong niya po sa Pilipinas, magsisimula na po yung kanyang mga other works, other things na kailangan niyang gawin, yung kanyang preparasyon para sa kanilang pagtatambal ni Mr. James Reid. Kasi confirm na po yun na magkakaroon po sila ng programa niya. Alam po, series ba yan? Sa mga online streaming ba yan? Movie ba yan this year? So, hindi po natin alam. Wala pa pong any information with regards to that. One thing is for sure is makakapartner niya po si James Reid dahil sa dami po ng mga fans na nag-aantay sa Cat Reid, no? Yun po yung kanilang yung kanilang fan base, no, yung Cat Reid. Kaya naman talagang ito po si Miss Catherine Bernardo, talagang every now and then nagpo-post po siya ng mga kaganapan niya sa Australia. Pero alam niyo po bang napansin din natin na talagang may na-miss po si Miss Catherine kasi matapos po si Miss Catherine ay missing, no? Dahil alam naman natin kung gaano niya kamahal yung kanyang mga pamangkin, si Q tsaka si Lexine, no? At gusto po ni Miss Catherine na sa lahat po ng mga gagawin ng kanyang pamangkin, lagi po siyang nandun. She make it a point that she's present, no? Pero sa pagkakataong ito, absent si Miss Catherine dahil siya po ay nasa bakasyon at si Lexine po ay lalaban, no? Para sa isang parang word contest to para sa pagsayaw kasi parang representative sila ng Pilipinas at sila po ay sasali sa isang napakalaking event dito sa Pinas. Nag-post po si Miss Catherine Bernardo na sabi niya, sabi niya ganon, sana raw nandito siya para ma-witness niya yung ganito kalaking event na sasalihan ng kanyang pamangkin na si Lexine. Kaya naman talagang nagpapahiwatig si Miss Catherine na may panghihinayang siya kasi syempre gusto niya rin naman makita kung paano po mag-explore at kung paano po talagang mag-success yung kanyang pamangkin in other dun po sa ibang aspeto kasi siya nasa linya siya ng pag-artista while yung kanyang mga pamangkin na talagang ini-enjoy itong mga bagay na ito kasi ito yung mga pagkakataon na hindi niya po naranasan kaya naman talagang grabe po yung kanyang pagkamis, no? Pinost niya po ito sa kanyang IG account yan, so kasama po si Q, si Mama Min, no, na talagang yung post po ni Mama Min ay nirepost ni Miss Catherine sa kanyang IG account. So, talagang marami siyang namimiss sa Pilipinas. At the same time, of course, hindi niya rin nakasama yung kanyang pamilya sa Australia. Pero, meron po siyang kaibigan na si Miss, isa din sa mga BFF niya, na talagang sinorpresa doon sa Australia na talagang hindi niya in-expect na magkikita sila sa lugar na yon. So, in advance, tuwan-tuwa si Miss Catherine Bernardo, no, wala man pang update kung nag-champion ba ang grupo ni Miss Lexine, pero isa lang ang sinisigurado natin na sobrang miss na siya ng kanyang tita Catherine. Ayan. Ngayon ba si Lexine, no? Dahil grabe po yung kanyang suporta para sa kanyang mga pamangkin. So, asahan natin na si Miss Catherine po ay lalapag na, uuwi na po ng Pilipinas yan dahil marami na po siya mga trabaho kailangan niya pong asikasuhin. At yun po yung mga dapat nating abangan. Ano nga ba ang magaganap pagkatapos ng kanyang quick vacation sa Australia? At ngayon naman, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates.
So magbabasa tayo ng mga comments niyo sa comment section at magre-react tayo, no, if possible. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shi. Sino to? Si Miss Glorioso. Sabi niya, ako hindi talaga maniwala din sa issue ng Mayor and Catherine kasi ako laging nakasubaybay sa YouTube dahil sa Kat din. Wala akong nakitang magkasama si Kat and Mayor. Si Alden lang ang laging kasama kaya hindi ako naniwala. Si Catherine, kung ayaw mo pagsabihan kung kam plastic, magpakatotoo ka na. Kung si Alden, umamin ka na. Hindi mahirap gawin yon. Si Alden and Catherine ang magkamukha. Kung kayo ni Mayor, sabihin mo, buhay yan, ikaw makisama, hindi kami. Kailangan lang namin ng katotohanan na nakakapagod na kayo. Wag kang magpagkunwari. Ayan. So, galit na si Ma'am Shi Glorioso. Talagang gusto niya is aminin na ni Miss Catherine Bernardo kung ano man ang real score between them ni Mayor kung meron man. Kasi, hindi ko lang talaga magets kung bakit kailangan po nilang i-private or ilihim yung mga ganitong bagay. Well, in fact, kahit naman i-announce yan sa publiko, hindi naman nakaka-apekto yan dun sa darating niyang projects kasi ano naman yan depende naman yan sa mga fans na kung susuportahan pa rin siya dun po sa kanyang mga bagong journey, diba? Kahit po hindi sila ni Alden or ni Daniel lang magkasama. Sabi ni Leonora Makaoy, bakit ang hilig ng mga ibang tao na manghusga ng isang tao? Wala naman silang nakikita na magkasama si Catherine at Mark. Saka walang masama naman siguro kung sila na. Totoo naman, diba? Sabi ni Miss Rodeline, di naman kailangan na lagi magkasama ang Catherine. Tignan nyo na lang sa mga galawa nila at sa mga sinusuot nila. Malamang nag-uusap ang dalawa. Ayan. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, Pero kasi as of this moment tayo, kasing paasahin kayo na talagang sila, ganyan, diba? Mas maganda pa rin talaga na manggagaling mismo. Kasi ang dami na po mga resibong naglalabasan patungkol po sa rumor patungkol kay Catherine. Sabi ni Miss Wilma na kung may starets, bahala ni si Catherine. Isip na ikasasaya niya, basta ako kat din ng anumang mangyari. Sabi ni Miss Elizabeth, ay nako, bumabaho na ang Catherine dahil sa mga balita na sisira ang pangalan niya. Ayan, so I think wala naman po dapat ikasira sa pangalan niya dahil lang nalilig siya sa isang mayor na unless na ginagasta ni Mayor yung mga pera ng taong bayan kay Catherine, that's the time na talaga masisira ang pangalan niya. Pero napaka-imposible naman yun dahil napakayaman ni Catherine. Sabi ni Glorioso, sana hindi natin banggitin ang Catherine. Wala na talaga, tanggapin na natin na wala na talagang Catherine. Tama na ang Catherine, wala nang kilig. O diba, ayaw niya na. Sabi ni Miss Darling Kabalog, basta ako kung saan masaya si Dodi si Kat, masaya na rin ako. Ayan, ito yung kanyang komento. Sana lahat ng mga supporters ganito, kung saan yung magpapasaya sa kanila mga iniidolo, supportahan. Hindi yung kayo po yung magiging atribida sa pag-decide kung sino yung gusto nila makasama. And of course, sabi ni Miss Benga Susena, lalong hindi aamin si Kat kung may karelasyon yan. Dahil ngayon pa lang, daming epal na pakaalamera sa mga comments sa piling pag-aari nila si Catherine. Guys, mga dilulong fans talaga. Very true, diba? Ang dami mga silingera na akala po nila is sila yung dapat masunod sa magiging feelings ni Catherine Bernardo. Let them be. Hayaan nating sumaya si Catherine. Kung saan siya masaya, let them be. Hindi natin siya pwedeng diktahan. And another one, sabi ni Miss Jobilin, kung dalaga sila Mayor, kung talaga sila ni Mayor, bakit hindi na lang po aminin ni Mayor? Pero wala naman sana magsalita na po si Catherine. Basta ako Kat din pa din. Sabi ni Miss Christy Mendoza, let them be. Kung saan sila masaya, support na lang tayo. Wala tayong right na turuan sila. Kung sila, ano ang gusto nila? As long as they are single, walang mali doon. Very true, diba? Wala naman talagang mali na magmahal sila. At the same time, mahalin nila yung isa't isa dahil, diba, alam naman natin na grabe po yung pag-ibig. No, dahil hindi natin maloloko yung mga sarili natin, lalo na kapag kung sino talaga yung gusto natin. Kaya naman, sabi po ni Miss Christine, diba, let them be kung sino yung gusto nilang kasama, kung sino yung gusto nilang makasama for the rest of their lives. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!